Ako po ay aktibong Katoliko. Lumaki po sa mga paniniwala ng mga Katoliko at ang aking mga magulang ay aktibong miyembro po dyan sa Katolisismo. At dahil po sa kanilang paniniwala, nahikayat po akong sumali sa sinakulo. At ang aking pong ginagampanan po dyan ay Poncio Pilato. Taong 1996 po, ako po ay pumasa sa board exam po ng pagiging dentista. Nakipag-deal po ako sa aking kuya. Sige, bibili kitang dental equipment. Pero magtatrabaho kayo sa akin. Natayo po yung aming dental clinic katabi ng kanyang malaking tindahan. Yun din po yung panahon na nagpaunlak si Sis Beth na makinig ng doktrina sa Iglesia ni Manalo sa paanyaya ng aming kaibigan na diakonesa dyan sa Iglesia ni Manalo. Invite kita sa pagsamba namin. Opo, sige po. Dahil sa pagiging mahigpit ng aking kapatid, ayaw niyang pumayag na kami matutulog na Manny, pagkatapos yung gumawa ng yelo, saka lang kayo matutulog, ha? kaya nung natatandaan ko, pangatlong gabi ng aking pag-attend ng doktrina sa Iglesia ni Manalo, yung pangatlong gabi na gumagawa ako ng yelo. Pagbukas ko po ng TV, napakinggan ko si kapatid Nelly. Ang sabi niya, nang basahin ko ang talatang ito, namutla ang ministro. Tapos pinakita niya yung talata, unang Korinto, 11 hanggang 4. Kaya nung sumunod na araw ng aming pakikinig ng doktrina, May tanong ba kayo sa paksang ating napag-aralan ngayong gabi? May tanong lang po ako. Ano po ba ang ibig sabihin ng batong espiritual na sumusunod sa mga Israelita? Kasi sabi po ni Brad Eli, si Kristo raw po, yung bato na sumusunod sa mga Israelita, yung pinukpok po ni Moises. ang sagot sa akin ng ministro, Pasensya na, bukis lang ako. Baguhan lang. doon po nagsimula yung aking pakikinig kay Brad Eli. Napatunayan ko na napakaganda, napakalinaw, napakahusay ng mga pagtalakay ni Brad Eli sa kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo. Natatandaan ko po, alas 3 pa lang po, tumakas na ako sa aming tindahan ng kuya ko para makapakinig ng unang araw ng doktrina. At yun po nagtuloy-tuloy na hanggang ako'y mabautismuhan noong taong 1997. Bilang kaanib po dito sa Iglesia ng Diyos, nakaranas din po kami ng mga matitinding mga pagsubok. 1998 po yun, nung nagkasakit po yung aking bunso. Lumapit po ako sa aking kapatid na humihingi kami ng tulong para pambayad sa ospital. Ang sabi niya, Doon kayo kay Brother Eli nyo humingi ng tulong, ha? pero di po namin alam, nagtulong-tulong po pala yung mga kapatid. Sa lokal ng kapalaran, tinulungan nila kami. Sa awa at tulong ng Diyos, po yun. Dumating po yung piyesta po ng Taytay na kung saan nagpahanda po ang aking kapatid ng mga pagkain para po sa mga bisita at para din po sa amin. At nakita niya na nagbukas kami ng dilata. Manny, Beth, ba't kayo nagsariling ulam? Alam nyo naman piyesta ngayon. Para saan pa yon? Kung hindi rin lang kayo kakain, maluwag ang pinto. Umayos na kayo. At nung oras na yung pinalayas po kami, pag-alis po namin sa aking kapatid, pag nagsarili po kami ng aming hanap buhay, pinilit pa rin po namin sa awa tulong ng Diyos na mahikayat po sila. Naakay po namin ang aking kapatid, 3 po sila, pati na po ang kanilang mga asawa at mga anak. Year 2005, nang kami po'y maghahatid na ng kapatid, dadalhin po sa ospital. Munting na kami mahulog sa bangin. Wala na tayong preno! Wala na tayong preno!
Buti na lang po, mayroong sumagkang malaking bato doon sa ilalim ng sasakyan. Napigilan po yung pagbulusok po ng aming sasakyan doon sa bangin. Naisip ko, baka yun na po yung aming huling oras. Pero dahil sa awa at tulong ng Diyos, nalampasan po namin yun. Nakakita po kami ng isang napakalaking pagliligtas po ng Diyos. At ngayon po, ako po ay napagkatiwalaan ng bagong tungkulin bilang district diacon po. Dito po sa West District ng Rizal. Ang akin pong may bahay, siya po ngayon ay diakonesa po ng lokal. Kuya, salamat sa Diyos dahil sa mga aral niyo po, nakakapagpatuloy po kami. Nagpapalakas po ng aming kalooban sa kabila po ng nararanasan po natin ngayon na pandemya. Maraming mga kapatid na pinanghihinaan ng loob. Pero dahil po sa inyong aral na abutin po sila, yun po kapatid na Daniel, salamat po sa Diyos at papagawa po kami ng aming tungkulin na maabot po ang ating mga kapatid. Ako po si kapatid na Manny Loto at ito po ang istorya ng aking pananampalataya. Salamat po sa Diyos.